A blessed day everyone and welcome back po muli dito po sa Jesus the King of Glory Global Church online service. And kami po ay nagagalak at kayo po ay lagi naming nakakasama every Friday. Amen. And ganoon din, I believe that ang ating Panginoon siya po ay nagagalak dahil kayo ay hindi nagsasawa na patuloy na sinusubaybayan ang gawain ito dahil ito ay para lamang sa kanyang kapurihan. Amen? Ngayon po ay dadako po tayo sa mensahe ng ating Panginoon na nais ibigay sa araw na ito. Bago po ang lahat, ay inaanyayahan ko po kayo na tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Lord, we praise you, God. We bless your name, we honor you, and we glorify your holy name, Lord Jesus. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba at humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa anumang mga pagkukulang, pagkakasala namin nagawa sa inyo, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Forgive us, O God. Cleanse us from the inside and out. And I pray, Father God, na kayo, Panginoon, na patuloy na manguna sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa ang dako ng mundo, ang aking mga kapatid naroon ngayon. I believe that you will protect them. I believe you will guide them, Panginoon, and you will bless them, O God. Ganon din sa amin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na ito. And I pray, Father God, na kayo lang po ang manguna sa gawain ito. And we ask for your presence. We ask for your Holy Spirit. Be with us always, O God, in the mighty name of Jesus, Lord. Dalayan ko, Lord, na inyong salita lang, Panginoon, na maitaas sa umagang ito, Panginoon. Salamat po. Ito lang po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ang title po ng mensahe po natin for today is Focus. Amen. Focus po. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 14, verse 28 hanggang 32. Okay? Sabi po dito, then Peter called to him, Lord, if it is really you, tell me to come to you walking on the water. Yes, come, Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Save me, Lord, he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith, Jesus said. Why did you doubt me? When they climbed back into the boat, the wind stopped. Then the disciples worshiped him. You really are the Son of God, they exclaim. Amen? The title po ng message natin for today, ulitin ko po, is Focus. Ano po ba yung salitang focus? Yung focus po, ibig sabihin po, yung sa Tagalog, pagtutuon mo dun ng pansin, o tinututukan mo ng pansin, o nakatuon ka dun sa isang bagay lamang. Amen? You are, for example po, pag tayo po yung nanonood ng TV, meron tayong paboritong teleserye, talagang tutok na tutok tayo sa panonood nito. Ayaw natin na mamimiss yung mga scenes o mga pangyayari doon sa pinapanood natin. That is, yun po yung example ng focus. Talagang nakatuon ng pansin natin doon. Okay? Amen? So, madalas din po nating marinig itong salitang focus na ito. Pagdating po doon sa mga magulang natin, sa mga kaibigan natin, sa mga katrabaho natin, sa mga classmate natin, maging sa lolo at lola natin, naririnig po natin yung salitang focus na to kung tayo po ay sinishare natin sa kanila na meron tayong pangarap sa buhay. Meron tayong nais na marating sa buhay. And ang ina-advise nila sa atin, they encourage us, lagi nilang sinasabi sa atin, diba, marinig natin yung salitang pre, anak, apo, diba? Classmate, tol, kaibigan, brothers and sister, kaya mo yan. Diba? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kaya mo yan. Basta mag-focus ka lang. Diba? Narinig natin yung mga ganong salita doon sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. They encourage us to focus ourselves. No? Doon sa goals and dreams natin sa ating mga buhay. Focus ka lang. Kung meron kang gustong marating, basta mag-focus ka lang. Amen? Kung gusto mong makapagtapos ng pag-aaral mo, basta mag-focus ka lang doon sa pag-aaral mo. Kung meron kang mga assignments, activities sa iyong school, dapat focus ka lang doon. Huwag mong hayaan ikaw ay ma-distract ng kung ano-ano man. Amen? Kung gusto mong ma-promote sa trabaho mo, mag-focus ka lang doon sa trabaho mo. Huwag mong hayaan na ikaw ma-distract ng kung ano-ano rin sa mga bagay na sa paligid mo. So, focus ka lang doon sa goal mo. Kung gusto mo talaga ma-promote, pagbutihan mo yung trabaho mo. Gets po ba natin, mga kapatid? Kung gusto mo namang mabigyan ng magandang kinabukasan ang iyong pamilya, and gusto mong iangat ang sarili mo doon sa kahirapan, mag-focus ka lang doon sa goal mo, di ba? Yung goal mo na marating yung magandang kinabukasan nito para sa pamilya mo. Ganun din po sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang tao, kung tayo po ay nakakaranas po ng mga problema, suliranin sa ating mga buhay. Amen? Nandiyan po yung ating mga brothers and sisters, maging ating mga pastor na laging ini-encourage us to focus ourselves.
I-focus lang natin ang ating Panginoon, ang ating sarili sa ating Panginoon. Yung pananampalataya natin sa Panginoon ay dapat nakapokus lang tayo doon. Parang sa ganon, yung mga problema yan, wala yan, baliwala yan. Dahil nga, tayo po ay nakapokus yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? Amen. Kaya lang po minsan, kahit po tayo po ay sobrang focus na natin doon sa goals natin, kahit gusto na nating marating yung gusto natin sa buhay, still, hindi pa rin natin siya makamit agad-agad, no? Kumbaga, napakahirap makamit yung ating mga pangarap sa buhay dahil marami pa rin mga distraction, maraming mga humahadlang, amen? Hindi siya ganun kadali, no? Bago mo marating yung taloktok ng tagumpay, hindi siya ganoon kadali. Talagang mahirap, ano? Dahil nga bago mo marating yun, kahit sinabi ko, maraming humahadlang, amen? Or mga distraction. Meaning po, may mga humahadlang at sumasagabal sa gusto natin. Amen? Real talk. Ito po, real talk po ito. Meron tayong goals to focus ourselves to pursue our dreams in our lives. Amen? Then may mga tao din po, mga mamahal natin sa buhay na talagang they support us, they encourage us na mag-focus ka lang doon sa goal mo. Pero meron pa rin po mga tao ngayon talaga na ayaw nilang makita na ikaw ay umaangat sa buhay. Ayaw nilang makita na ikaw ay umaasenso sa buhay. Di ba? Nakakalungkot po yung isipin na meron palang mga taong ganon. Ayaw nilang makita na unti-unti mo nang nakakamit yung mga pangarap mo sa buhay. May mga tao pong ganyan sa paligid natin. Hindi po natin maiwasan yan. Ang mga taong ito, ang thinking ng mga taong ito, alam niyo po ba yung crab mentality? Di ba? Crab mentality, ito yung thinking na if I can't have it, neither can you. Di ba? That is a crab mentality. Kung ako, hindi ako magiging success dun sa goals ko, hindi ko makuha yung goal ko, o hindi ako magiging success dun sa buhay ko, dapat ikaw rin. Di ba? Nakakalungkot isipin na may mga ganitong tao. Amen? Yun po yung crab mentality. Ano pong ibig sabihin nito? Sa pagtupad po ng ating mga pangarap, sa ating mga buhay, maging sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Maging dun sa faith natin sa Panginoon, meron talaga mga distraction. Amen? Meron talaga mga humahadlang para tayo ay magpatuloy doon sa ating pangarap, para tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? Yung mga taong utak talangka ay isa lang po ito sa mga nagiging cause of distraction para mawala tayo doon sa focus. Kuha natin, mga kapatid. Ito po isa lang po siya sa mga cause of distraction para hindi tayo makapag-focus yung mga utak talangkang ito, no? Amen? So, ngayon po, dapat ba tayo magalit doon sa mga taong ito? So, I encourage everyone na huwag po tayo magalit sa kanila. Amen? Ngayon po, kung mga taong ito, o mayroong mga utak talangka doon sa paligid natin, they have a crab mentality na kung saan ang nais lang nila, kung basta sila yung naiingit sa iyo, hayaan mo na lang sila. Amen? Kung sinisiraan ka at pinapakailaman pati buhay mo, huwag mo na lang silang pansinin. Amen? Kung minamalit nila ang pagkatao mo, huwag mo na lang silang patulan. Hanggang doon lang naman ang kaya nilang gawin eh. Wala na silang magagawa doon. Yun lang ang kaya nilang gawin. Ang payo ko lang sa iyo, magpatuloy ka lang doon sa paglilingkod mo sa Panginoon. Magpatuloy ka lang doon sa gusto mong marating sa buhay mo. Just focus. Focus ka lang doon sa goals and dreams mo sa buhay mo. Amen? At especially doon sa faith mo sa ating Panginoon. At pag nakamit mo na yung mga pangarap mo sa buhay mo, ay still, ang payo ko sa inyo, be humble pa rin. Matuto pa rin tayong magpakumbaba. Amen? Just like bilang isang Kristiyano po, amen, dapat pakita pa rin natin sa kanila na sila po ay importante, pakita pa rin natin sa kanila na mahal pa rin natin sila. Katulad po ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo sa ating lahat. Even though we are sinners, still God loves us. Amen po ba tayo doon? Amen? Hallelujah. Ulitin ko po, sa pagtupad po ng mga pangarap natin, nandiyan pa rin po yung mga distraction. Distraction is caused by the lack of ability to pay attention. Amen? Ito po yung meaning ng distraction. Lack of interest in the object of attention, or the great intensity, novelty, or attractiveness of the something other than the object of attention. Amen? Distractions come from both external source and internal source. External distraction po includes such as visual trigger, social interaction, music, text messages, and phone calls. Example po,
Kung tayo po ay nagmamaneho ng sasakyan at tayo po ay gumagamit ng cellphone habang tayo po ay nagda-drive ng sasakyan, tayo ay already distracted. No? Hindi ka na makapag-focus ng maayos dun sa pagda-drive mo. And there's a possibility na ikaw ay ma-aksidente. And there is a statistics po na nangyari po na talagang karamihan na didisgrasya po sa vehicle accidents po is yung pong they are distracted dahil po sa cellphone. No? Yun pong internal distraction po is yung pong hunger, fatigue, illness, worrying, and daydreaming, di ba? Ngayon, example din po sa trabaho natin, kunyari sa construction, sa site, no? Kung ikaw po ay pagod na pagod, gutom, ikaw ay may sakit, nagtatrabaho ka sa site, hindi ka masyado makapag-focus dun sa trabaho mo. Amen? Hindi ka na makapag-focus dun sa safety mo kung ikaw ay nagtatrabaho sa site dahil nga sa mga nararamdaman mong ito. Ito po yung internal distraction. And there's a possibility na pwede kang ma-aksidente doon sa site. Amen? Nagets po ba natin? Yan po bilang I work in the Health and Safety Environment Department. Okay? And lagi ko pong i-share po sa mga workers tuwing meron pong toolbox meeting. I always encourage them, I always share to them that the safety is everyone's responsibility. And yung pong isa pang word na pay attention and concentrate to your task or work. Regardless po kung kung ikaw po ay bago lang sa company, kung ikaw po ay matagal na po sa company, still I encourage them, I always sinasabi ko lagi sa kanila that safety is everyone's responsibility, including yours. Kung ikaw po ay nasa trabaho, you should follow the safety rules and procedures of the company. Amen? That is your responsibility. And you have to recognize any hazards in your work area and take immediate action to remove them before they cause injury. Amen? Yung mga tools and equipments, lagi na dapat yan, kailangan ensure na ito po ay inspected. Amen? And we have to pay attention and concentrate to your task or work. Talagang dapat doon lang po sila nakafocus, nothing else. Dapat di sila distracted. Bakit ko po sinishare sa kanila to? Para po hindi sila ma-disgrasya. Gets po natin, mga kapatid? Ngayon po, distraction can cause destruction. Nagkaiba po yan, distraction and distraction. Meaning, if you are distracted, you will be distracted. Distracted meaning po, example, yung pong bahay, ito po ay demolish. So, talagang winasak mo yung bahay. Isinwasak, that is demolition, demolish. It means yun po yung distracted. Talagang, hindi mo na siya may babalik dun sa dating itsura niya. Gets po ba natin? So, yun po yung distracted, or distraction. And, ulitin ko po, distracted, you will be, meaning if you are distracted, you will be distracted. Okay? The same thing din po sa buhay natin, in our spiritual journey, okay? If we are not taking care of ourselves spiritually, and if we only focus set our minds on the things of this world, our souls will suffer in the fire continually. Diba? Nakakatakot yun. Pag hindi daw po natin inangatan yung ating sarili spiritually, there's a possibility na tayo po ay, yung ating kaluluwa ay mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Amen? And when we become distracted from our faith in God, there is a possibility that we will become distracted and separated from our God. Amen? Ibig sabihin tayo po ay, nahiyaan natin na tayo po ay na-distract ng mundong ito at tayo po ay nalayo sa Panginoon. There's a possibility na malalayo tayo sa Panginoon. There's a possibility na yung ating souls will suffer on the fire continually. Matthew chapter 10, verse 28. Ano po bang sabi dito? And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Di ba? Malinaw po dyan that the hell is real. So, ine-emphasize po sa Matthew 10:28 that there is a hell and there's a possibility that our soul will be destroyed in hell. Amen? Kuha natin Revelation 21 verse 8. But as for the cowardly, the faithless, the stable, hateful, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with the fire and sulfur, which is the second death. Amen? So yun po yung nakakatakot. Ano pong ibig sabihin dito? That if we are not taking care of our, yung sa spiritual natin pamumuhay, pag tayo po ay na-distract na, malalayo na tayo sa Panginoon. Pag tayo nalayo sa Panginoon, there's a possibility na mapupunta tayo doon sa impyerno.
And yun po yung nakakalungkot. Amen? Yun po yung dapat hindi mangyari sa atin bilang isang tao, bilang isang Kristiyano. Ngayon, kung tatanungin kayo, gusto ba natin mapunta doon sa impyerno? Kung saan ito po yung second death or eternal death o yung walang hanggang kamatayan? Dahil ang Panginoon Diyos po, ayaw po niya na mangyari ito sa atin, kapatid. Ayaw niya na tayo ay mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Ang tanging gusto po ng ating Panginoon sa ating lahat. Kaya nga binigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo para mailigtas tayong lahat. Amen? Ang tanging gusto niya ay mapunta tayo doon sa second life, which is eternal life. Amen? Romans 6:23, sabi po doon, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Yun po yung gusto ng ating Panginoon. Eternal life for us. No? So I encourage everyone that we have to fix our eyes unto Jesus. Amen? Huwag po nating hayaan na tayo po ay madistract ng mga bagay na meron sa mundong ito. Mag-focus lang tayo ng ating Panginoon sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen? In Matthew chapter 14 verse 30, sabi po doon pa rin po tayo doon sa verse natin, but when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Yung pong strong wind and strong waves na ito po yung distraction. This is the time that Peter got distracted, no, by the winds and by the waves. Amen? Ngayon nga, ulitin ko po, to pursue our dreams and goals in life, still meron po mga distraction. Amen? Sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, meron pa rin mga distraction. Just like what happened to Peter, no? Nung umano na po yung strong wind. Yes, Peter has a faith in God, but still, na-distract po siya ng strong wind and strong waves. Amen? Example ko po. Common causes of distraction to pursue our dreams and goals in life and to continue living in faith in God. Relationship. Amen? Job. Friends. Hobbies. Social media. Amen? Wala naman pong masama sa lahat ng ito dahil lahat ng ito ay nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Amen? Happiness sa ating lahat. To have a relationship, magkaroon tayo ng trabaho, mga kaibigan, hobbies, social media, or media. Lahat po ito ay gamit na gamit natin sa mundong ito. Ngayon lang, kung kumustahin po natin ko kayo, ang bawat isa, kumusta naman po yung relationship natin sa ating Panginoon? O baka mas marami kang time dun sa relationship mo, dun sa pamilya mo, no? There's nothing wrong about that as long as hindi ka nawawala doon sa relasyon mo sa Panginoon. Amen? Walang problema na magkaroon kang trabaho, but still, dapat meron kang time doon para sa ating Panginoon. Amen? Huwag po natin kakalimutan yon. Huwag po natin hayaan that our relationship, job, friends, hobbies, social media ay maging cause ng distraction para mawala yung focus natin sa ating Panginoon. Gets po ba natin, mga kapatid? Example po, relationship. Okay? Boyfriend and girlfriend relationship. Lahat po tayo dumaan dyan. Maging ako dumaan dyan. Yes. They love each other. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Okay? Binigay mo na ang lahat. Ang oras, panahon, bagay, at kung anong-ano pa. Dahil mahal na mahal mo siya. 100%. Binigay mo yung buhay mo doon sa girlfriend mo or sa boyfriend mo. And binigay mo na lahat sa kanya. Wala ka man lang tinira para sa sarili mo. Di ba? Di ba? Wala ka man lang Wala kang tinira para sa iyo. Ngayon, ito po yung nakakalungkot. Siyempre, ang Panginoon din po nalulungkot dahil kahit konti para sa ating Panginoon, wala ka ring tinira. Kasi binigay mo na lahat dun sa boyfriend mo, binigay mo na lahat dun sa karelasyon mo, sa girlfriend mo, di ba? And ulitin ko po, there's nothing wrong to have a relationship, ano? Ina-emphasize ko lang dito, kung nasan tayo dito, ano ba yung start natin dito sa relasyon natin sa Panginoon at relasyon natin sa boyfriend natin o girlfriend natin o sa pamilya natin. Amen? Ngayon, ulitin ko, wala kang tinira sa Panginoon, binigay mo na lahat, yung oras mo, panahon, bagay, at yung ano na pa. Maging sa Panginoon, na wala ka na rin ng time, di ba? Yun yung nakakalungkot. And we know that Jesus, ang ating Panginoon, He is a jealous God. Exodus chapter 20, verse 5, no? He is a jealous God. So, ang Diyos po ay nalulungkot. Nagsiselos po ang Panginoon dahil mas marami ka pang time doon sa boyfriend mo, mas marami ka pang time doon sa girlfriend mo or sa pamilya mo or mahal mo sa buhay. Ang gusto ng Panginoon, dapat po balance lang. No? I-balance natin. Dapat balance. Kung mahal mo pamilya mo, mahal mo din ng Panginoon. No? Dapat talagang balance lang talaga. Amen? Ayun. Yan, boyfriend, girlfriend, nagmamadaling nagpakasal agad. Yan. Bandang huli, nagsisi.
kasal na sila, nagsisi, kasi away dito, away doon, dahil hindi doon sila pareho ng gusto, napunta na sa hiwalayan. No? May mga talagang real talk po nangyari po talaga sa buhay ng tao yan. Amen? So, yun, sayang, di ba? Parang sayang, maraming time, oras, panahon ang nasayang. Kung nag-focus ka lang sana siguro doon sa goals mo, and dreams mo, or doon sa pananampalataya sa Panginoon, di ba? Yun po yung ano doon. So, yun po, ano pong ibig sabihin ko dito, sa ating pagmamadali, sabi nga, huwag tayo masyadong magmadali sa buhay. Amen? There is a time for everything. Yan, di ba? There's a time for everything. Nandun din po yan sa Bible. Yan, boyfriend, girlfriends pa rin tayo, no? Breakups, yan, nagkahiwala yan. So, breakups, I would say na it can also be a huge distraction as we immerse ourselves in sadness, di ba? Lahat po tayo ay nakaka-experience ng breakups, na yung tayo po ay broken-hearted tayo. Once na broken-hearted po tayo, talagang doon mo mararamdaman yung sadness, no? Kalungkutan sa buhay mo. Ngayon, pag pumasok na sa iyong kalungkutan to, nawawala na yung focus natin doon sa ating Panginoon. Amen? Talagang mas binibigyan natin yung time doon sa sakit na nararamdaman natin, which is nalulungkot din po ang Panginoon na sana sa tuwing na mararanasan mo yung sakit na yan, sana ay naaalala mo ako. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Amen? So ngayon, if you experience this sadness in your lives, I encourage you, just let it go. Amen? Let it go mo na yan. Wala yan. Just let it go and let God. Amen? Hayaan mo ang Diyos ang mangusap sa iyo, ang manguna sa buhay mo. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Amen po ba tayo doon? So, sabi nga, don't let all things distracted you or your faith in God. Huwag mo hayaan na madistract ka ng mga bagay na meron sa mundong ito. Focus ka lang sa Panginoon. Just focus on God and focus ka lang doon sa goals and dreams mo o yung mga pangarap mo sa buhay. And I believe that God will establish your faith. Amen? In God. If you will focus unto Him, unto God, unto our Lord God Almighty. Amen? Hallelujah. Speaking of crab mentality pa rin po tayo. No? Balikan natin yung crab mentality. Si Satan po, yan. Talking about Satan, si Satan po, ayaw po ni Satan na tayo po ay nakapokus sa ating Panginoon. Si Satan po, ayaw niya na makamit natin yung ating mga goals and dreams sa ating buhay. Gusto niya naghihirap tayo. Yan po yung trabaho ni Taning. Si Satan po ayaw niya na tayo po ay sumasamba at nagpupuri sa ating Panginoon. Yan po yung trabaho ni Taning. Ayaw niya na tayo ay nananatili doon, na nakapokus yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Yun po yung ayaw ni Satan. Siya po ay katulad ng isang talangka, no? Yan po si Satan, yan yung ano niya, sa talangka. Handa ka niyang pabagsakin, kung sa tingin mo mararating mo na yung goals mo, yung dreams mo, kung sa tingin mo yung faith mo ay talagang na-focus ka sa Panginoon, si Taning, ang nais niya ay pabagsakin ka lagi. Amen? So, mawawala tayo dun sa focus sa Panginoon dahil nga andyan si Taning. Si Taning, we consider as a distraction for us para magpatuloy tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Ngayon, kung nandiyan mo si Taning, paano po natin siya malalabanan? Diba? Sabi nga, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng tao, may gagawin tayo. Ano po ang gagawin natin? Focus ka lang sa Panginoon. Amen? Baliwalahin si Taning, basta just focus doon sa goal mo. Just i-focus mo lang yung faith mo sa Panginoon. And I believe may ang Panginoon nakikikilos sa buhay mo. Yung miraculous things, yung blessings ay darating sa iyo. Once na mag-focus ka sa ating Panginoon. Amen po ba tayo doon? Amen? Katulad po ng mga langgam. Yung po mga langgam, no? Example ko po yung mga langgam. We should be like ants, no? Katulad po ng mga ants. Meron po silang motto, ang sabi po ng mga langgam, ganito. Tulungan mo ako, tulungan kita, para sabay tayong papunta doon sa taas. Yan po yung ano ng mga langgam. Sila po nagtutulungan. Kung ang kapatid nila, nakita nila na injured, no? Sila po ay magtutulungan. Ganyan po yung ano ng mga langgam. Hindi po sila katulad ng mga talangka. Yan po yung ano ng mga langgam. So, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, sabi dito, therefore, encourage one another and build one another up. Amen? 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. So ngayon po, ano pong ibig sabihin ko dito? Mga kapatid, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, no? Minsan po talaga dumadating sa buhay natin na tayo ay distracted. Minsan dumadating sa buhay natin na pag dumating na mga problema, suliranin sa atin, ay nawawala na tayo dun sa focus ng ating mga Panginoon, ng ating Panginoon. So as sa kapatiran, no, we should encourage one another, we should build one another up, no? Magtutulungan po tayo. Ano man yung kaya mong ibigay, no? Hindi man siya financial, no? Spiritually, solically, physically, pwede natin silang i-encourage, no? Na
na kaya mo yan. Just focus unto God only. Amen? So yun po, meron tayong trabaho, no, to encourage them. Amen? Gets po ba natin mga kapatid? So balik pa tayo sa verse natin. Matthew chapter 14, verse 28, verse 33. Then Peter called to him, Lord, if it is really you, tell me to come to you, walking on the water. Yes, come, Jesus said. Di ba? So, mga prayers natin, sa mga panalangin natin, ang Panginoong Diyos po, kung itong mga prayers natin and petition is the will of God, ang sagot po ng Panginoon dyan, yes, no? He will answer your prayer. Yes, di ba? So, yun po yung ano dito natin dito. And nakita ko po dito kay Peter, yung pong pananampalataya ni Peter, we could say that he has a remarkable faith unto Jesus, no? Doon po sa invitation ng Panginoon, yes, come to me, and ayun po, nag-respond si Peter. Talagang pumunta siya doon sa lumabas siya doon sa boat at naglakad po doon sa tubig. Ito po yung makita natin. It is a wonderful picture of walking in faith. Amen? Amen. Pinakita po ni Peter na sa pamamagitan ng pananampalataya mo, meron po mga miraculous things or mga blessings na pwedeng mangyari sa buhay natin kung tayo po ay nakatutok yung paningin natin sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen? Ayan, sa paglakad po ni Peter sa tubig, but when he saw the strong wind and the strong waves, he was terrified. Nung nakita niya yung strong wind and strong waves, siya po ay natakot. No? At siya po ay lumubog. Amen? Sa buhay natin, maraming strong winds, maraming waves na dumadating sa buhay natin. Talagang it's normal for us na ma-experience ang mga bagay nito. And there's a time talagang darating yung time na lulubog tayo. Amen? Ngayon mga kapatid, kung ito ay nararanasan mo, ang sabi dito, dapat maging katulad din po tayo ni Peter. Even though Peter, siya po ay began to sink, siya po ay lumubog doon sa tubig. And still, Peter, I believe, he has faith in Jesus Christ. Nandun pa rin yung faith niya, no? Ang problema nga lang, na-distract lang siya. Pero still, nung time na lumulubog na po si Peter, tinawag po niya ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po niya, save me, Lord. Amen? Save me, Lord. Yan, mga kapatid. Sa buhay natin, no? I encourage everyone na sa tubing daranas tayo ng mga suliranin, meron tayong problema sa ating mga buhay. I encourage everyone na tawagin mo lang ang ating Panginoon. Amen? You have to call His name. Na wala tayong ibang lalapitan kundi siya lang dahil siya lang ang makapagbibigay sa atin ng tulong. Amen? Save me, O Lord. Huwag mong sarilinin yung mga problema mong yan. Huwag mong kimkimin yan sa buhay mo. Amen? Hanggat maaari, ilabas mo yan. Hanggat maaari, sabi nga, di ba? Peter shouted, no? He shouted. Save me, Lord. He shouted. Hanggat maaari, isigaw mo yan sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Hanggat maaari yan, yan ang dapat po natin gawin. Huwag natin siyang kimkimin, isigaw mo sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon, at ang Panginoon ay handang tumulong sa iyo. Amen? In verse 31 po, ano pong response ng ating Panginoon? When Peter shouted, Lord, save me, ano pong response ng ating Panginoong Jesus? Jesus immediately reached out and grabbed him. No? Kinuha niya agad si Peter. Dahil lulubog na si Peter, pero kinuha niya. Dahil narinig niya na si Peter ay sumigaw, save me, O Lord. Amen? Sa ating buhay, pag tayo po ay dumarating na talaga, lubog na tayo, ay talaga ang nais kong i-emphasize sa inyo, ang nais kong i-share sa inyo, that we have to shout unto God. We have to ask help for our Lord Jesus. Save me. Amen? And I believe Jesus will immediately reach out and grab your hands. Amen? Hallelujah. Sabi nga, God's never early, never late, but always on time. Amen? Lagi po siyang on time. Kung sa tingin mo, lubog ka na, hindi mo na kaya, talagang wala ka ng problema, wala ka ng pupuntahan. Yun nga, ang Panginoon po, He is always on time. Ang gawin mo lang, we have to keep on trusting Him. Just keep on asking Him. Amen? And lagi pong ready ang Panginoon na para ikaw po ay tulungan niya. Amen? Then sabi doon, 31, you have so little faith. Jesus said, why you doubt me? Yun po yung nangyari dito kay Peter. Meron pong faith si Peter, but kaya lang po, medyo maliit lang po yung pananampalataya niya. Kaya madali po siyang na-distract ng strong winds and strong waves na ito. Ganun din po sa buhay natin, no? Na madali tayong ma-distract ng mga bagay na meron sa mundong
ito. Amen? So, when they climbed back into the boat, the wind stopped. The disciple worship Him. You really are the Son of God, they exclaimed. Ano pong ibig sabihin nito sa 32? Na the Jesus Christ is so powerful. Amen? He can stop the storm, the strong winds, and the waves of the sea. Amen? He can stop yung mga, kaya niyang pigilan, yung mga problema mo sa buhay, yung mga suliranin mo, kaya pigilan ng Panginoon. Gaano man niyang kabigat, ang Panginoon ay naandyan para ito ay pigilan niya para tulungan kanya. Amen? Hallelujah. Ganun po siya makapangyarihan. The same thing po sa ating mga buhay. We can overcome all the trials and tribulation of this world. All we need to do is to focus ourselves or our faith in Jesus Christ. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? Hallelujah. Ngayon, katulad din po ng mga disciple, we need to always thank God. Amen? Ngayon, tinulungan tayo ng Panginoon. Huwag natin kakalimutan na magpasalamat sa Kanya. Huwag natin kakalimutan na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Huwag natin kakalimutan na tayo manatili, na lagi tayo manalangin sa Kanya. Ang gagawin lang natin, we have to focus ourselves unto God. Amen? Hallelujah. Conclusion na po tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Conclusion po, distraction is the enemy of focus. Kung ikaw po ay laging nakafocus, lagi po may distraction. Amen? Kung lagi tayo nakapokus sa goal natin, lagi pong may distraction. Distraction can cause destruction. Diba? Kung tayo po ay na-distract, maaari po tayong mawala sa ating Panginoon. Pwede po tayong masira. Amen? Tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, ibig sabihin na marami pong distraction or endless distraction. Ngayon, when we become distracted, there is a possibility po that we cannot achieve our dreams and goals in life. Dahil nga, distracted tayo eh. Hindi na tayo nakapag-focus doon sa goals na gusto natin. When we become distracted, madali po tayong malos dahil doon sa mga problemang na-experience natin. And dumadating sa point na nawawala na yung paningin natin sa ating Panginoon. Amen? When we become distracted, we become too focused on ourselves, no? And we are no longer focusing on our God. Yun po yung ang conclusion natin for today. When we become distracted from our faith, we become separated from our God. Which is, ito po yung nakakatakot pag tayo po ay nawala sa ating Panginoon, gaya ng sinargo kanina. There's a possibility na tayo po ay maligaw at pupunta tayo doon sa dagat-dagatang apoy. Amen? To overcome this distraction, ano po yung gagawin natin? To overcome distraction in our spiritual life, una po, we need to keep our eyes unto Jesus. Amen? Keep our eyes unto Jesus. Fix our eyes unto Jesus. Hebrews chapter 12, verse 2. Amen? And pangalawa po, we need to spend more time in prayer. Amen? 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 hanggang 18. Sabi doon, rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances. Patuloy lang po tayong manalangin sa ating Panginoon. Lagi po natin siyang kausapin, and lagi nating i-build yung personal relationship natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin natin sa Kanya. Amen? Pangatlo po, we need more time in reading the Word of God. Lagi po nating pag nilay-nilayan, pagbulay-bulayan yung salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil sa salitang ito, doon natin siya mas makikilala pa. Doon natin makikita kung gaano siya makapangyarihan. Doon natin makikita kung gaano niya tayo kamahal, no? Sa Bible na to, sa reading the Word of God. Bakit po? In Psalms chapter 119, 105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Kung ikaw ay madilim ang iyong nilalakaran, ang salita ng Panginoon Diyos, siya po is a lamp sa ating dinadaanan. Amen? 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ganun po yung scriptures. Kung magdanais mo na kailangan mo ng katuruan o gusto mo matuto ng rebuking, correcting, and training, nandito lang po siya sa Bible. Amen? Hallelujah. Ngayon po, ulitin ko po, with the help of God's Word, with the help of Jesus Christ, with the help of the Holy Spirit, and sa pamamagitan po ng panalangin natin, we can overcome distraction. Amen? Hallelujah. We can stay focused and not steer away from God. Amen? Hallelujah. Tandaan po natin, remember when Peter walked on the water, sabi nga, as long as he kept his eyes on Jesus, no? Kung nananatili yung paniningin niya sa ating Panginoong Jesus, as long as he kept his heart focused on Jesus, no? He was able to do miraculous things. And he will defeat every distraction and walk on the water.
Amen? Kung siya po ay nakapokus lang ang paningin sa ating Panginoong Kristo. Pero nang nakita naman po natin sa verse ng when he took his eyes up to Jesus, di ba? Nawala yung paningin niya sa Panginoon, he began to sing. Amen? And yun pong ang nais kong i-share sa today that we have to focus ourselves onto Jesus. When we feel we are sinking, ibig sabihin po, it is a sign that we took our eyes unto our Lord Jesus Christ. So mga kapatid, Matthew chapter verse 14:30, but when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sing, "Save me, Lord," he shouted. Ulitin ko pa mga kapatid, nasa Panginoon, you have to focus ourselves unto Jesus. Amen? Hallelujah. Through Jesus Christ, through prayer, through the word of God, we can be victorious. Amen po mga kapatid. So yun po. Salamat po sa mensahe ng ating Panginoon. I hope na meron po tayong nakuha today. And I always encourage you, just fix our eyes unto Jesus. Just focus ourselves unto Jesus. And pag ginawa mo ito, hindi ka maliligaw, hindi ka madidistract. Amen? Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Lord, we praise you, we bless your name, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na truly, Lord, na it gives us encouragement, Panginoon, katuruan, Panginoon, na ang kami, Panginoon, ay matuto, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na sinasabi mo that we have to always focus ourselves unto you. And I pray, Lord, na itong lahat ng mga distraction ito sa mundong ito po ay mapagtagumpay namin. In the mighty name of Jesus, nire-rebuke po namin ang gawa ng kaaway sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. And I pray, Lord, and rebuke din, Panginoon, yung mga sicknesses, Panginoon, to na maaari dumapo sa amin. Ito po hindi dadapo sa amin. Coronavirus, get out in the life of our brethren in the mighty name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. And I pray, Lord, na continue to bless us, continue to protect us, Panginoon, sa mga viruses na ito, Panginoon. Hallelujah. Sa aking mga kapatid, ingatan niyo po sila sa kanilang mga tahanan, Panginoon, ang kanilang mga pamilya. I pray, Father God, we speak blessings, we speak good health, we speak, Panginoon, guidance and protection. Be with them, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord. Salamat sa iyong mga salita. At really, Lord, we will focus ourselves unto you, Lord. Pag ginawa namin to, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. That the miraculous things, Panginoon, ay may experience po namin. Hallelujah. We thank you, Lord, and we praise you. We bless your name, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah.